Hello, kumusta po kayong lahat? At good evening po dito sa Canada. Gusto ko lang po kayong i-encourage. Ano po? Sabi po kasi sa Bible, no? Ask and it shall be given. Seek and you shall find, no? And knock and the door shall be open. So sabi po ng Panginoon, humingi ka lang at ikaw ay bibigyan. Problema sa atin hindi tayo humihingi. So pwede po tayong humingi sa Panginoon. Siya po ang may-ari ng buong ng buong universe, no? Kahit isang planeta kaya kang bigyan ng Diyos. No. Joke lang po. Pero ang ibig ko lang pong sabihin ano man ang hingin mo sa Panginoon, no? Kapag nanampalataya ka, ibibigay niya, no? Humingi ka lang ng ng kahit ano. Humingi ka ng trabaho, ng kalakasan, humingi ka ng kagalingan, ng kalusugan, no? Humingi ka ng kapayapaan. Sabi ng Panginoon, ask and it shall be given. Problema kasi sa atin, nagtatampo tayo sa Diyos, wala kang blessing pero hindi ka naman kasi humihingi, no? Tapos ang sabi pa seek and you shall find, no? Bago ka kasi magreklamo, maghanap ka muna. Madalas ang blessing natin binigay na ng Diyos. Kailangan mo lang maghanap. Minsan yung hinahanap mo nasa harap mo na. Sabi nga ng mga nanay natin, no, kung ahas lang yan tinuklaw ka na. So anong ibig sabihin? Kapag may humahanap sa'yo, magpakita ka, no? Mahirap talagang hanapin yung pag nagtatago. So ibig sabihin, huwag tayong magtago sa Panginoon, no? Expose yourself to God. Ano man po yung ating pong kalakasan at kahinaan, bigay natin sa Diyos. Ngayon, meron ka palang hinanakit sa puso mo, no? Tapos sinasarili mo, wala kang mapagsabihan, no? Huwag mong itago, no? Hanapin mo ang Panginoon at hanapin mo ang kalooban ng Panginoon. Minsan nagtataka tayo bakit parang ang bigat-bigat ng buhay. Lagi kasi tayong gumagawa ng mga bagay na laban sa kalooban ng Panginoon, against the will of God. So paano natin malalaman na will pala ng Panginoon yan? Kapag meron kang kapayapaan, no? At kapag yan ay meron pong holiness and righteousness, at yan po ay ay nakapagbibigay po ng kalwalhatian sa Panginoon, kalooban niya ng Panginoon. Pero kung against po yan sa kanyang salita at sa kanyang panuntunan, malamang po against po yan, against the will of God. Tapos ang sabi pa knock and the door shall be open, no? Ibig sabihin ng Panginoon po, marami po siyang doors of opportunity na ipinagkakaloob sa atin. Minsan we miss the opportunities in life dahil hindi ka kumakatok. At minsan kasi kumakatok ka din sa maling pintuan, no? Ayun, ang problema kasi sa mga pintuan natin, bukas lang tayo ng bukas, no? Ibig sabihin, kapag pintuan yan ng kasalanan, pintuan ng bisyo, pintuan ng utang, pintuan yan ng galit at kaguluhan, huwag mong bubuksan. Mag-iingat po tayo sa mga pinapapasok po natin sa ating buhay, no? Meron po tayong mga pintuan, kaya nga merong lock yan dahil ayaw mong papasukin ang kaaway, no? So be careful what you allow inside your home, inside your heart, inside your eyes, no, inside your mind, no? Dahil pag sabi nga po sa Bible, ang isda daw po ay napupuli sa bibig, at hindi lang po yon. Sabi po sa Bible, in the abundance of the heart, the mouth speaks.
So ano po yung laman ng puso, yan po ang lalabas sa ating pong bibig. So mag-iingat ka sa mga pinapapasok mo sa iyong pintuan, sa pintuan ng iyong isip at ng iyong puso, no? Dahil mag-i-infiltrate po yan, may infect ka, no? Kaya buksan mo ang pintuan mo sa Panginoon at isara mo kapag ang kaaway ay nais na pumasok. Binigyan ka ng Panginoon ng authority, ng kapangyarihan, ng wisdom, no, para piliin kung ano po yung pinapapasok natin sa bahay. It's either witchcraft or occult or anger o black magic, no? Mag-iingat po tayo. So anyway, sana meron po tayong natutunan sa ating pong Bible study at sana po naka-encourage po tayo. Mag-iingat po kayo and God bless.